Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review. At eto nga mga kababayan, shock si BBM. Nako, kinuyog si PBBM. Nagpakita na ng galit kay Junior. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Nako mga kababayan. So yun mga kababayan, bago po natin i-play yung main video natin, eto pasadahan po muna natin itong si Erwin Tulfo, Senator Erwin Tulfo. At ito pong isang vlogger mga kababayan na kung saan ipinagtanggol at ipinagmalaki si President Bongbong Marcos Jr. Mamaya, pasadahan po natin yan. Okay, simulan po natin dito kay Erwin Tulfo. Sabi niya po kasi mga kababayan, may agam-agam ako doon sa mga unprogrammed funds. Medyo pumirma nga ako sa 2026 budget. Pero ika nga with heavy hearts. Hindi pala. Hindi pala bukas sa kalooban ni Erwin Tulfo ang kanyang pagpirma sa 2026 budget. Isa lang pong nakikita ko dito mga kababayan. Senator Erwin Tulfo is playing safe, Para for example, kung may mangyaring masama sa budget na yan, sinabi niya na, sinabi ko na sa inyo pumirma ako doon pero masama ang loob ko sa pagpirma doon. Huwag mo ngang niloloko ang taong bayan, Erwin Tulfo. Masyado mong nilalaro ang taong bayan Masyadong nilalaro ng mga Tulfo ang taong bayan. Parang gusto nilang manipulahin palagi ang taong bayan. Dahil ba mga sikat kayo? Bago kayo naging opisyal ng gobyerno? Diba? Kilalang kilala kayo? Pero sa pagkakataong ito mga kababayan, babatikusin po natin siya. Bakit ka pumirma kung hindi pala bukas sa puso mo? Hindi pala ang tawag dyan? Kung hindi ka pala sang-ayon, sa budget na yan. Diba? Sana ipinaglaban mo yung nararamdaman mo. Ipinaglaban mo ang taong bayan. Kasi kapag hindi ka pumirma sa 2026 mga kababayan, sa 2026 budget, parang ipinaglaban mo na rin ang taong bayan. Dito sa ginawa ni Tulfo mga karibin natin, hinahati niya ang pag-iisip ng tao. Hinahati niya po yung pag-iisip. Dito pa sinasabi niya, oo nga, pumirma ako nun pero masama ang loob ko Parang may hinala akong may mangyayaring masama. Nga ko, Tulfo. Bistado na po kayo. Masyado kayong masyado na kayong bistado. Diba? Ano pong masasabi niyo dyan kay Erwin Tulfo mga kababayan? I-comment nyo na lang, okay? At ito, pasadahan naman po natin tong babaeng ito. Ipinagtanggol niya po si President Bongbong Marcos Jr. Pero ito, susupalpalin po natin ito. Ito, pakinggan muna natin siya mga kababayan. Marami na naman ang magagalit dito. Marami na naman magagalit sa akin. Kaya ito, ang sabihin gawa-gawa ko at fake news ito. Basahin natin ito. Ang balita ngayon, mga kababayan, dahil one-time amnesty na hindi nababayarang PhilHealth contribution, mga kababayan. Simplihan lang natin dahan-dahan para lalong mas maunawaan ng mga natutulungan at mga alam niyo, mga kababayan, yung mga piling, sila lang ang may nagagawa. Ito na yun, mga kababayan. Dahan-dahanin lang natin. Kalma lang, kumbaga. Ano ba ito? Legacy ba ito ni President Bongbong Marcos Jr.? Ang tagal mong simulan Hirap na hirap ka rin ipagtanggol yung amo mo Parang sa pag-explain ng babaeng ito, parang ito na talagang pinakadabis na nagawa ni President Bongbong Marcos Jr. Tinulad nga ng ating mahal na Pangulong si Bongbong Marcos, mga kababayan, na inuutusan niya ang PhilHealth Insurance Corporation na magpatupad ng General Amnesty para sa mga employer, negosyante at self-employed na may hindi nababayarang contribution, mga kababayan.
kababayan, ito pa. Ayon sa ating mahal na Pangulong si Bongbong Marcos, mga kababayan, may isang taong palugit ang mga apektado o pamabayaran ang lahat ng naipong contribution mula July 2013 hanggang December 2024. At So yan mga kababayan, ha, palugit lang pong ibinibigay. Hindi po ito nililibre na isang taon. Okay? Palugit lang po para makapagbayad din po kayo. Akala ko pa naman babayaran niya ng isang taon. No? Pero teka lang. PhilHealth pa lang pinag-uusapan dito. Naibalik na po ba, ma'am? O tatanungin na rin kita. Naibalik na po ba yung 69 billion na pinababalik ng Supreme Court? Mukhang hindi pa yata naibalik may one-time waiver ng interest na ipapatupad ngayong 2026, mga kababayan. Ito pa, inutusan din ng ating mahal na Pangulo ang PhilHealth na magpatupad ng general amnesty para sa mga negosyante, private employer at mga self-employed na hindi nababayarang mga contribution ayon nga sa ating mahal na Pangulo. Ito pa mga kabayan, dagdagan ng ating mahal na Pangulong si Bongbong Marcos maramdam umano ng marami ang 3% buwan ng contribution. Kaya layon nakabang na ito na pagaganin ang pasanin ng sektor ng mga manggagawa at negosyo. Tinatayang humigit kumulang sa 300,000 employer ang makikinabang sa amnesty ito. Yan, makikinabang daw ang taong bayan sa general amnesty mga kababayan, no? Pero ito ang tanong ano ba ito? Pampalubag-loob ba ito? Para hindi lang pag-usapan yung 69 billion na pinababalik? Ano ba ito? Sige. Huwag na kayong maingay. Parang ganito, di ba? Parang sinusuhulan niya ang taong bayan, no? Ng mga members ng PhilHealth, no? Parang sinusuhulan niya sige, wag na kayong mag-ingay dyan. Ito, bibigyan ko kayo ng general amnesty. Magkano ba yan? 69 billion ang Actually, 89 billion yun Kinuha na po nila yung iba. Diba? Inilagay nila sa program funds. Ngayon, sa palagay niyo po ba masaya ang taong bayan dyan? Sa ginagawa niyong pampalubag-loob na yan? Nako po, I think mga kababayan, mas lalo yatang sumisiklab ang kasi binabayaran tayo, sinusuhulan tayo para hindi mag-ingay mga kababayan patungkol po dyan sa PhilHealth funds na kinuha po nila. Diba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga karibin natin? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan po natin ang video ito mga kababayan. Okay, sabi po dito, kay Marcos Jr. lang ito nangyari mga kababayan Kinuyog ng 3 pangyayaring ito. Ano kayang pangyayaring ito? Eto mga kababayan, pakinggan po natin to. 3 palalagapak ni Bongbong Marcos sa survey, mga kababayan. Di po ba ang pinagkaguluhan at pinagtawanan ng ating mga kababayan yung inilabas lamang po ng SWS na ang nakuhan di umano nitong si Bongbong Marcos na porsyento sa kanyang trust ratings. Trust ratings ito mga kababayan pagtitiwala po ito ng publiko. Di ba negative 3% lamang po mga kababayan. Aba, meron ba pong 2 survey firm? Sabi kasi ng Pangulo, no, nung unang survey, negative 3. Dapat hindi, sabi niya, huwag kayong magtiwala sa isang source lang. Dapat mayroon pang ibang source. Ngayon, mas lumala po yung ibang source, mga kababayan, di ba? Negative 3 sa ibang survey firm. Ito, mga kababayan, mas lalong lagapak si Bongbong Marcos. Ganito po, kahiya-hiya ang presidente natin ngayon. Mantakin ho ninyo, nagkaisa itong 3 survey firm na magsagawa ng kanilang pinakahuling survey sa taong 2025. Ang naging resulta
Pare-parehas. Hindi ho nag-uusap-usap yung tatlo na yan, ha? Hindi. Sigaw talaga yan ng taong bayan. Yan talaga ang damdamin ng ating mga kababayan. Wala na silang tiwala sa ating Pangulo. O ito po ang balita. Nakakatawang balita. Marami pa namang survey na mangyayari. O ano ngayon, Bongbong Marcos? Tatlong survey firm na yan. Pare-parehas ang sinasabi. Mas matindi ka pa nga sa dalawang survey firm eh. Mas lalo ka pa nga bumagsak eh. O eto ang balita mga kababayan. Basahin po natin. Pero bago ko po simulan makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At click na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, paki-like at paki-share na rin po nitong ating video, nitong ating pinag-uusapan ngayon mga kababayan, para malaman po ng ating mga kababayan na ganito po ang porsyentong nakuha ng ating presidente. Wala nang nagtitiwala sa kanya halos na ating mga kababayan. Para yung mga naiinis po kay Bongbong Marcos sa susunod na sakasakaling magsagawa ulit ng survey itong tatlong survey firm na ito, ganun pa rin po, consistent baga. Kung baka mas lumala. Ito. Ipinakita ng pinakahuling mga survey mula sa tatlong pangunahing polling firm ang tuloy-tuloy na pagbaba ng net approval ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagpapahiwatig ng lumalawak na kawalang kasiyahan ng publiko sa kasalukuyang administrasyon mga kababayan. Ito po yung tungkol naman mga kababayan sa survey approval rating po ito sa Pangulo. Wag na lang po nating alamin ang tungkol po sa approval ratings ng pangalawang Pangulo. Baka umiyak na si Marcos. Pagkawalang tiwala pagkawalang kasiyahan ng publiko sa kasalukuyang administrasyon. Wala na pong gana talaga. Hindi na po nasisiyahan yung ating mga kababayan. Kay Bongbong Marcos, mga kababayan, isa lang po ang ibig sabihin nito. Ayaw na po ng ating mga kababayan o karamihan ng mga Pilipino na maging Pangulo o mamuno pa si Marcos sa ating bansa. Mr. President, hindi po ba kayo nahihiya? Hindi na po nasisiya. Anong gawin po ninyong pabango? Ginagamit nyo pa yung anomalya sa flood control para palabasin na ikaw ang nagsimula, ikaw din ang magtatapos. Paano to ngayon? Ni isang mga kawatan ng mga politiko, wala pa po kayo na ipapakulong. Mas lalo po, Mr. President, mawawalan ng kasiyahan sa inyo ang ating mga kababayan. Ito nga rin pong isang nakakapagtaka mga kababayan sa armed forces natin, no? Ano pa bang inaantay ninyo? Mag-negative 100 na ang trust rating ng Pangulo. Diba? Eto na palala na ng palala ang ating sitwasyon dito sa Pilipinas. Palala na po ng palala ang pagtitiwala ng taong bayan. Ang hindi pagtitiwala ng taong bayan kay President Bongbong Marcos Jr. Ano pang inaantay nyo? No? Diba? Sabi nga sa social media, no? Gusto mo bang matanggal? Gusto mo bang matanggal si President Bongbong Marcos Jr., di ba? Nasa AFP ang link mga kababayan.
Sa susunod na survey, itong taong 2026, first quarter, lalabas yan mga kababayan. Baka mas lumala po. Ang Correct, porsyentong correct. makukuha ng ating mahal na pag... Naiinis kami sa'yo. Hindi na po nasisiyahan sa'yo ang tao. Kulang na lang ipagsigawan ng karamihang Pilipino. Bumaba ka na, Marcos! Ayaw ka na namin maging presidente. Huwag ka nang mamuno sa bansa. Inutil ka, bangag ka pa. Social Workers Pension, SWS, nakapagtala ang Pangulo ng negative 3% net approval rating. Ang unang pagkakataon na pumasok sa negatibong teritoryo ang kanyang marka. Kauna-unahan. Wag ho kayo mag-alala. Kauna-unahan pa lamang po ito, Mr. President. Relax lang po, Mr. President. Katulad po ng sinasabi ninyo, marami pa namang survey na mangyayari. O, kauna-unahan. Sigurado ako, Mr. President. Etong 2026, lahat yan, tagapak. Baba sa pinakahuling survey ng Pulse Asia naman, mga kababayan, kanina, SWS, Social Weather Station. Ngayon, Pulse Asia naman po na naglagay sa net approval ng Pangulo sa negative 15%, mga kababayan. Negative 15. 15, mga kababayan, 15 ang kanyang net approval, mga kababayan. Kawawa naman tong ating presidente, mga kababayan. Huwag naman po ninyo masyadong durugin. Halimbawa, 5 kayong magkakabarkada, nagkataon, natanong kayo nitong mga polling firm o survey firm, mga kababayan, 5 kayo, baka pwede yung 2, mag-Marcos kayo. Pag sa loob nyo, umuo na lang kayo. Para maging patas ba? Pero alam ko po, hindi nyo ho gagawin yan. Kasi, kaya ang saloobin po ninyong publiko ang masusunod kung hindi nyo na nagugustuhan ang pamumuno ng ating presidente. Tuloy nyo lang, Mr. President, God bless. Nagpatuloy ang pagbabang trend sa pinakabagong ulat ng Publicos Asia naman ngayon. Kanina, SWS, Pulse Asia, ngayon, Publicos Asia. Ito na yung pangatlo na nagpakita ng negative 27% pinakababa sa 3 survey na inilabas. Mr. President, wala kang magagawa. Ganun talaga. So yun mga karabin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon sa patuloy pong pagbaba ng trust and approval ratings ng Pangulo? I-comment nyo na lang po sa baba mga kababayan. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.